Ay, magandang gabi no. Ako po si Dr. Toto Bonyog. Medyo pasensya ng boses ko. Medyo may depekto lang yung aking gums. Medyo pinipilit ko lang po alang-alang sa inyo. Kaya ako'y nag-live sa ngayon. Isa lang, gusto ko lamang maintindihan ninyo yung tama, palong legal patungkol sa mga raid. Okay? Bagong lahat. Checkin ko mga sounds ko. Okay? Nais kong malaman ninyo, Pres Perez, shout out sa mga nauna, Kabita Carlon, magandang gabi po sa inyo. So ngayon, ang sa akin itong unang function is para maintindihan ninyo kung ano, kita medyo namabaga pang guns ko. Para maintindihan ninyo ang nangyayari sa atin. Sa ngayon po, Romel Garcia, magandang gabi. Peter James Utuhan, magandang gabi. Pastora Raila, magandang gabi. Maalala nyo, siguro kung nagising umaga, kasi ka-Inso nga, Atty. Inso Ricto, magang-maaga pa nag-vlog, marami sila. Ako hindi makapag-vlog, kagabi hindi pa vlog. Masakit ng gums ko. Pero sa ngayon, kahit masakit pa, pinipilit ko para maintindihan nila kung ano nangyayari, no? Okay. Alas 4 ng madaling araw, lumusob ang mahigit 2,000 na tropa ng pulis. Pinangungunahan ng aking kababayan sa Coronadal na si General Nicolas Torre. At ang kanyang bitbit ay mga pulis ng Region 11. Sa aming lugar, Region 12 yun. Pero anyway, ganoon nga ang nangyari. At pinalibutan niya pagkandidi ko pinalibutan niya ang compound. Pero 30 hectares yun. Yung compound ng KOJC, hindi ko alam kung paano napapalibutan. Anyway, napakalawak po yun, 30 hectares sa mga engineer. Napakalawak yun, no? Magkasabay-sabay, magkasama kasi, kumbaga, ang 30 hectares, isang buong lote yun. Hindi yun kalat-kalat. So, medyo malaki talaga yun. Tapos nakita kong drone shot, medyo maraming malawak na lupa na walang tanim, walang building. Pero ang sabi, may 44 buildings. So, alas 4 sila pumasok. Pagkatapos, itong nakita ko, kinakwento ko sa inyo nakikita ko. Sa mga lumalabas sa mga video no, sa SMNI lalo, pinanood ko ng SMNI. Lumalabas na dumating si Atty. Israeli Tuturion na abogado ng KOJC at kinausap si General Nicolas Torre kung pwede mapag-usapan kung paano at pinakita ni General Nicolas Torre kung anong papel na bitbit niya. Mayap Abengi, no? Lumihiyong Magtubo, Cynthia Manalo, Nathaniel Ancheta, James Juice, Wordscapes, at tapos Wonder Mike, Papa Doms, Ligario, Antonio Untog, Janet Esner, Rubita Caro Carlo, Ramiro Sarmiento, Jesse Lee, Jesse Dilaw. Okay. Ang kinikwento ko, dumating alas 4, madaling araw, ay yung mga pulis. Sa pakiusap ni Atty. Israeli Tuturion, nag-usap sila ni General Torre. Pinakita ni General Torre ang bitbit niya na papel, yun po ay alias warrant. Ano po ang alias warrant, una? Ang alias warrant po, warrant of arrest, ay binibigay ng korte pagkatapos na yung unang warrant of arrest na pinalabas ay pinatupad, ngunit hindi na aresto ang mga tao na gusto arestuhin. Okay. So marami sila, no? Isa si Kibuloy, mga 5 sila lahat. Kasi isa nahuli na, si Pauline Canada. So ngayon, ang lifespan ng warrant of arrest ay 10 araw lamang. Pagkatapos na matanggap ng pulis ang warrant of arrest na binabigay sa kanila ng korte, ibalik nila sa korte.
yung warrant of arrest. Okay, pagkatapos niyan ay ang gagawin ng mga interesadong partido para mapa-aresto, apply ulit sila ng alias warrant of arrest. Pag pinalabas ng korte ang alias warrant of arrest, ang lifespan po niyan, ang legality niyan ay hanggat sa maaresto ang nakalagay sa warrant of arrest. Okay? So ngayon, pag-usapan natin ang mga posibilidad sa pagtapos mapalabas ang warrant of arrest o di kaya alias warrant of arrest. Possibility. Nagpalabas ang korte ng warrant of arrest at naibalik na ng mga pulis sa korte, pero ang problema, ang pulis ng ibang pulis ay hindi nagbalik. Okay. So kung may pulis na interesado na perwisyuhin yung tao na nakalagay sa warrant of arrest, kahit na alam niya na tapos na yung warrant kasi nagpakita naman halimbawa yung tao sa korte at nagsampa na ng piyansa at hindi na siya pwede arestuhin, pero nangyari na po sa akin ito, na ako mismo na may libel ako nung araw ng editor pa ako ng People's Tonight, inaresto ako, tinangka akong arestuhin, pinag-release order na ako. Bakit nyo pa yung hindi na epektibo yung warrant of arrest nyo? So nevertheless, napahiya yung pulis sa akin sa pag-aresto. Kasi may pinakita na kong court order na tapos na yung warrant na yan. Kasi nagpalabas ng order ang korte na nagpensa ako kaya malaya na ako. Next, may isang possibility na yung warrant na yan tumagal sa kamay ng pulis, yun pala tapos na ang kaso. Nagpakita yung akusado at nagkaroon na ng paglilitis at na-dismiss ng kaso. Nangyayari din po yan. So, ito naman sa alias warrant, posible rin mangyari na ganun tapos ng kaso, nandiyan pa rin ang alias warrant, hindi pa naibalik. Okay? So, kung ganun man, ano ngayon ang aral makukuha natin dito? Ang aral po na makukuha natin dito ay kailangan yung mga pulis na magsilbi ng arrest warrant, alias man o hindi, ay mag-verify muna sa korte kung buhay pa ang kaso o hindi. So ang tanong ngayon, nag-verify ba si General Torre sa Pasig City RTC at sa Davao City RTC na nagpalabas ng warrant of arrest kung valid pa bang warrant of arrest? So yan, nakikita ko na wala. Okay. So ibig sabihin may possibility na hindi valid ang warrant of arrest. Pero alam naman natin sa lahat na hindi pa na-aresto si Kibuloy. Kaya pwede natin sabihin na safety pa rin, tama pa rin si General Torre. Na pwedeng isilbi, total kumpiyansa siya na wala pang balita na lumalabas na sumuko si Kibuloy o wala pang balita na lumabas na na-aresto si Kibuloy. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo. Ang tanong ngayon, lumusob sila, 2,000 pulis. Sa tingin ko, pinalibutan nila. Tapos yung gate, lahat ng gate ng compound ay sinara nila. At nung una, ang ginawa ni General Torre, nakiusap siya kay Attorney Israeli Tutorion at kinwestiyon ni Attorney Israeli Tutorion. Sabi niya, paano ito? Inisyu ito sa Pasig. So, tama naman ang sagot ni General Torre. O sa Pasig to and elsewhere. May nakalagay and elsewhere at sa iba pang lugar, ibig sabihin sa Tagalog. So, ngayon, ang mali lang doon, sinabihan ni General Torre si Attorney Israeli Tutorion, na bahala ka na, magreklamo ka na lang sa korte kung gusto magreklamo, pero sa loob ng 30 minuto, papasok kami kung kahit sa ayaw nyo sa hindi. So, tanong, pwede ba yun? Ngayon, ang ipinakita niyang papel ay alias warrant of arrest. So, ang tanong, pwede bang gawin ng pulis yun? Sagot, hindi po pwede gagawin. Bakit po? Unang-una, ang pinakita niya, alias warrant of arrest. Mag-aresto kay Kibuloy at sa ibang tao. So, ang tanong, pwede mo ba papasukin ba? Legal ba?
Pwedeng maging legal, pwedeng hindi. Pwedeng legal kung personal na alam ni General Torre na nandiyan si Kibuloy. Yan ang una. So, ibig sabihin, personal na alam, siya mismo, o di kaya ba kasama ng pulis, na alam niya, hindi pwede yung alam ng ibang tao na hindi pulis at sinabi lang sa kanila. Hindi po pwede yun tanggapin. Yan ay hearsay. Hear and say. So, ano lang pwedeng gagawin? Yung, halimbawa, gaya ng pulis na may gumawa ng krimen, nakita niya, inaresto niya. Kaya kailangan personal na nakita ng pulis na huli sakto ang gumawa ng krimen. Ganon din po sa isang wanted na tao na may warrant of arrest. Kailangan, pag ako ang pulis, hindi po ako pwedeng pumasok sa bahay kapag wala akong personal na alam na nandyan yung arestuhin ko. Halimbawa, mayroon lang informante na sabi sa akin na nandyan ang tao arestuhin. Pwede ko pang gawin yun? Hindi ko pwede gagawin kung klarong-klaro na nakabase lamang ang aking galaw sa isang informante. Okay? So, ngayon, anong gagawin ko bilang pulis? Ang gagawin ko, pupunta ako sa korte, kung maasahan ang aking informante, dadalhin ko siya sa korte, hihingi ako ng search warrant. Iba po kasi ang search warrant kaysa warrant of arrest. Ang search warrant ay isang authority o big kapangyarihan na binigay ng korte na pwede mong halugugin. So ngayon, ang warrant of arrest ay kapangyarihan na pwede mong arestuhin. Sa ngalan ng batas, iba yung kapangyarihan sa pag-aresto, iba yung kapangyarihan sa paghalugog. Nakalagay po kasi yan sa Section 2 ng ng ating konstitusyon na nagsasabi, no unreasonable search and seizure be allowed under the Constitution except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and describe particularly the place to be searched, the place and things to be seized. Ganun kasimple. Napakaklaro, napaka-specific ng konstitusyon natin. Pwedeng magkaroon lamang ng warrant of arrest o search warrant. Sa search warrant, kung meron kang testigo, halimbawa hindi alam ng pulis, pero alam ng kanyang testigo, papunta ngayon sila sa korte. Kailangan kumuha sila ng authority sa judge. Pero pag pumunta sila sa judge, kailangan alam ng kanilang testigo kung saan nagtatago at kung saan lugar kukunin. Kasi hindi po pwede na maglabas ng search warrant ang korte na general sa isang buong lugar. Ang problema, kung malaki ang lugar, hindi mo na pwede matatanggap. Pero kung ang lugar ay kunting bahay lamang, 100 square meters, pwede pa yon. Pero yung 30 hectares pala, yung lugar, hindi mo pwede sabihin na nandyan lang sa loob. Hindi pwede po. Kailangan particular mo na alam kung saan. So kung gano'n, kung sa search warrant, dapat may search warrant kayo galing sa korte. Lumalabas sa ngayon, mula kanina alas 5 ng umaga, hanggang ngayon, alas 10 na ng gabi. Hindi pa rin nila nakita si Kibuloy, na halughog na nila ang buong kingdom at nahalughog na nila ilang building, ngunit hindi pa rin nila nakita si Kibuloy. Ibig sabihin, kung gano'n ang ginawa ninyo, lahat ng lugar ay hinahalughog ninyo, ibig sabihin, mas malamang sabihin na hindi nila alam kung saan, kung nandyan nga ba si Kibuloy o wala. So, iyan ang legal problem. So, ngayon, mayroon pa daw mga building na natitira. Ubusin daw nila. So, with more reason ngayon na mayroon ng ebidensya si Kibuloy para questionin na wala kayong alam pala. Anong katibayan na wala silang alam? Dapat na hinalugog nyo lahat, hindi nyo alam kung andyan si Kibuloy o wala. Ganun lang kasimple. So, in other words, may problema sa legality yung pagpasok nila ni General Torre. Hopefully,
Nagsasabi siya ng totoo sa kanyang sarili na alam niya na nandyan si Kibuloy. Ano naman ang isa pang problema na magsasabi natin na hindi totoo sasabihin na alam niyang personal? Kasi the only way, kahit wala kang search warrant, pwede kang pumasok basta nakita mo. Pumasok si Kibuloy, pero hindi na-aresto at may tao ka nakabantay, hindi pa nakalabas. So sigurado ka nandyan sa loob. Ang problema mo na lang, saan sa loob? Pero dito, hindi ganoon ang sitwasyon po. Ang sitwasyon ay wala silang sinabi na may nakikita sila o wala. Okay? Ngayon, kung ganoon pong sitwasyon at wala silang nakita, ibig sabihin po, wala pong personal na alam kahit sinong pulis na kasama ni General Torre na nandiyan si Kibuloy. That's the problem. The next problem is na parang inamin na rin nila na hindi nila alam kung nandiyan si Kibuloy o wala. Nung sinabi, narinig ko mismo, by suspicion. Ibig sabihin, suspicion lang pala na nandiyan si Kibuloy. Nako, foul na naman tayo. That's another problem. Next, ano pang katibayan ko na sila mismo nanggaling sa kanilang sinabi na wala pala talaga si Kibuloy? Yung the fact na nagdadala kayo ng device na pag ginamit mo, kahit isang foot pala, kapal, 12 inches, na simento, ay marinig mo yung paghinga ng tao sa kabila. Kung nagdadala ka niyan, ibig sabihin, hindi mo alam kung nandiyan si Kibuloy o hindi. So, yan pong problema natin sa ngayon. So, narinig ko ang nangyari ngayon, sinasabi nila na hindi sila aalis sa lugar kung hanggat hindi nila mahuli si Kibuloy. Nako, napakalaking problema. Napakalaking problema po. Bakit po? Kung hindi nila mahuli, ano ngayon mangyari? Di magsasampa ng kaso yung mga abogado ni Kibuloy. Anong kaso isasampa? Ang isasampang kaso ay grave misconduct, illegal search, at saka violation of domicile kung tirahan yun. Ha? So ngayon, makukulong din ang pulis. Matatanggal pa sa pagkapulis ang lahat ng pulis na dinala doon. Kasi grave misconduct yun ang mangyari. Trabaho ng pulis magpapatupad ng search na tama. So kailan ba may tinatawag naman na exemption sa search na kahit walang search warrant? Tingnan natin kung anong exemption na binibigay ng batas natin. So far, sa decision ng Supreme Court, pitong exemption lamang ang pwede. Number 1. Kung nakita, sabi ko kanina, kung nakita nila ni General Torre o sinong kasama niyang pulis na nandoon si Kibuloy, na ispatan nila at hindi pa lumabas, yun pwede yun papasokin. That they are entitled to do it. The problem is, yan ba ang totoo? Ang problema ko naman is, hindi po nila sinabi na yan. Next, kung ang paghalughog ay matapos mo maaresto ang tao. Pero ang problema rito, wala ka pang naaresto. Ito po yung sitwasyon na may arrest warrant na. Iba to. Hindi to mag-apply yung sitwasyon na caught in the act mo, tapos halughugin mo kanyang katawan. Hindi yung gano'n. So, hindi mag-apply yung gano'n exemption. Next exception is kung consented search. Ibig sabihin, kusang loob na pinayagan ng KOGC na maghalughog ng pulis. Pero kita naman natin sa balita, sa video, na nagsabi na si General Torre, kung ayaw na sa hindi, in 30 minutes, ay papasukin namin to. So, foul na naman. So, wala sa exemption. Number 4, custom search. Ibig sabihin po ng search ay paghalughog sa dahilan sa pagpapatupad ng batas ng customs. Ibig sabihin ng customs, import ang pinag-usapan. May dumating na import at may smuggled goods na nakaloob sa isang lugar
pwede mong papasukin kahit wala kang search warrant. Customs pag-usapan. Okay? Hindi naman ito customs case. Ito ay kaso ng rape. Kaso na may search warrant, may arrest warrant na. Okay, next is yung tinatawag na stop and frisk. Ang sitwasyon dito, nagpapatrol ang pulis sa kalsada. Lalakad siya. May nakasalubong siya mga tao, kaduda-duda. Mukhang umaakta pa, bubunot. Yan, pwede niya yung ma-stop at ma-frisk sa katawan lang. Pwede yun, kahit walang search warrant. Next is exigent or emergency. Halimbawa, nagkudita. Tapos, ikaw, isa ka sa mga sundalo o pulis na nagresponde sa kudita para masawata ang kudita. Tapos, may nakita kang tao na kaduda-duda galaw ng mga kasama ng mga rebelde. So, pwede mo siyang ma-search. Okay? Kasi, yan? National interest ang pinag-usapan dyan. Ang national interest, matutumba ang pamahalaan kasi mga rebelde yun. Okay? So, yan ang pwede. Next is, mag-search ka sa gumagalaw na sasakyan. Kasi gumagalaw sa sasakyan, baka makaalis na, kaya pwede po yun nag-search. So ngayon, dahil ang sinisearch ngayon nila ay isang compound, hindi naman gumagalaw, ano kaya ng konklusyon nyo? Kayo magsasabi, binigyan ko kayo ng parameters. So sa akin lang, kababata ko si General Torre, please, use your legal sense. Kung hindi mo alam, tawagan mo ako, bibigyan kita ng advice. O ngayon, advice na kita sa ngayon. Para mabawi mo, sabi ko, tinext kita kanina. You will be justified here kung makuha mo si Kibuloy. At sabihin mo may personal ka na alam, nandiyan si Kibuloy. At saka, hihail ka namin as hero kung ganun mangyari. Pero, kinlaro ko sa kanya na bilang general na taga-amin ng galing, ay he is one of our pride. Siya ay pride ng Coronadal. Kasi Coronadal born yan. Ang tatay niya, dating sarhinto sa PC, na namatay sa serbisyo. Kaya, proud kami sa kanya. Dahil gumraduate siya sa PNPA. Actually, maraming mga taga-Coronadal na PNPA alumni at saka PMA alumni. Napakarami nila. So, ang sa akin lang dito is, ang tanong, may legalidad ba? May problema ako. Hindi sana totoo na wala kayong alam. Pinipray ko lang na meron kayong personal na alam. Kasi unang-una, sino ba ang may gusto na maaresto si Kibuloy? Ako, number 1 na. Dapat malilitis na siya ang kaso niya sa korte. Kahidik-hidik po ang akusasyon laban kay Kibuloy. Yan pa ay pagre-rape ng isang bata. Na ang pangalan niya ay si Blenda Sanchez, Portugal. Inyo pong alias Amanda na tumistigo sa ni Risa Ontiveros. So kaya po, hindi lang po ako makapagsalita ng gusto, sumasakit po pati dila ko ngayon, sumasakit pati bibig ko, ay pinipilit ko lamang po para mapaintindi sa inyo ang sitwasyon and pray na hindi po ito mangyari kahit kanino man, na siyempre pag ganito kasi, ang gagawin sa kahit sinong kalaban sa pamahalaan, pwede gagawin, di ba? Sa akin lang naman dyan ay, dapat ang mangyari ay kung ano ang batas, ipatupad at patas. Ang nangyari dito ay mamukhang nagpapanik ang mga bata ni BBM kay natakasan sila ni Alice Go, kaya kailangan nila makabawi. Dito naman sila kay Kibuloy. Pero ang problema namin sa pamilya, mabasa na ako ang spokesman. Bakit hanggang ngayon si Bantag ay hindi pa niyo nahuli? Okay? So yan lang po sa akin hindi ko kinakampihan ang mga KOJC. Ang kinakampihan ko ang dapat na pagpapatupad ng batas na tama. Ganun lang po sa akin. To the contrary, hindi ko gusto ang ginagawa ni Kibuloy. The only way for him to be healed of his legal and divine problem, pasensya na, pastor ka pero divine problem mo, the only way is for you to face the court and prove in court that the accusation is not true. Ang problema po numero 1 is, hindi lang sa Philippine courts kami problema.
may problema ka pa rin sa US courts. At ngayong November 24, if I'm not mistaken, ay magkakaroon ng trial doon sa hearing sa California. So, yan ang problema sa ngayon. No? So, the best advice on you is get the best lawyers that you can master and then prove your innocence in court. Wala pong ibang substitute sa ganung sitwasyon. So, you might be innocent. However, your claim of innocence can only be proved by means of facing the accusations in court. Ganun naman po siya. Wala nang ibang paraan. Kaya, kung sino man po ang nagsasabi na innocent is Kibuloy, I don't think so. Naniniwala po ako sa babae na nagreklamo. Kung bakit pa ako naniwala, simple lang po, sa batas ng ebidensya po, na rules of evidence kung tawagin, kapag ang isang babae ay lumabas para magreklamo ng rape, ibig sabihin nun, nilalagay po niya ang sarili niya sa kahihiyan. At kung kahit pa man ganun, kahihiyan ang madudulot sa kanya, kanyang pamilya, kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, at mga kamag-anak, and yet ginagawa niya, ibig sabihin nagsasabi siya ng totoo. Kasi ang hinahabol niya, mas nangingibabaw ang katarugan. Ganun po yun. So ngayon, kumbaga ito, hindi ko kinukonsente ang ginagawa ng pulis, pero hindi ko rin kinukonsente ang ginagawa ni Kibuloy na hindi sa pagsusuko. Sumuko ka na, Mr. Kibuloy. At kumuha ka ng magaling na abogado para ma-destroy mo yung credibilidad ni alias Amanda. Okay? Ganun naman ako simple. Basahin ko muna yung mga comment ng ating mga nakikinig. Pasensya na kayo, hindi parang wala akong masakit ang dila ko, masakit ang aking bibig. Prosperous di umano, Virginia Bunao. Good evening, Atty. Toto. Thank you for your efforts in discussing kay Jesus case. Ingat po kayo palagi. Vicente Asadon Loyola, ano dapat gawin ng PNP kung maraming rulings na bawal kung ayaw talaga sumuko? Adi ang gagawin po ng PNP, ganito po yun, Vicente. Di ba 4.5 billion pesos ang confidential and intelligence fund ni Bongbong Marcos? Bakit hindi niya gamitin? The only way para maaresto mo yung mga taong ganon, kagaya kay Bin Laden, nahuli ng CIA si Bin Laden dahil po gumamit sila ng pera. At ang tanging pera ang pamamaraan para mahuli mo yung yan. Example, kay Bin Laden. Ano ang ginawa ng CIA na mga babae para makuha nila ang telephone number ng tao na nakakaalam ko si Bin Laden? Niregaluhan nila ng Porsche 25 million pesos ang halaga para lang sa isang telephone number. Ganun po yun. So, ibig sabihin, imposible man po mangyari na lahat ng tao na nasa loob ni Kibuloy ay kakampi ni Kibuloy. Meron dyan nakakaalam na humahanap lamang ng tiyempo. At kung mahagilap mo yan, bibigyan mo ng budget at para magsalita. At kasama sa budget, protection. That's the way. Hindi yung maglulusob kayo parang kinokorder mo isang shotgun po ang tawag. General, bawal po kasi ang general warrant. Ganon po yun. So kung bawal ang general warrant, ang payo ko sa iyo, General Torre, ganito. Do not search first. Huwag mo ipagpatuloy ang search. Antayin mo na hanggang Martes kasi holiday sa Lunes na mag-apply kayo ng search warrant. At may testigo ka na nakakita kay Kibuloy, apply kayo ng search warrant para mahalugog na ang lahat. Okay? Ganun po yun ang pinaka-the best advice ko sa inyo. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo ay batas. Bahala na kung anong sabihin ni Atty. Enzo, Atty. Libayen, Atty. Claire Castro, basta ko isinasabi ko kung anong sa batas ang dapat na sundin natin. Hindi ako kumakampi kay Kibuloy nang dahil kalaban ko siya. O di kaibigan ko siya. Hindi. Kumakampi naman ako sa batas ko anong tama. Next is, hindi rin ako kukontra kay Kibuloy nang dahil kaaway ko si Kibuloy. Kundi dahil maraming nakakaasar kay Kibuloy.
kundi sa akin titingnan niya kung anong tama sa pagpatupad ng batas. Okay? So, ngayon, ulitin ko, nakita ko kulang sa legalidad ang ginagawa. Hindi ka pwede mag-implement ng arrest warrant na gagamitin mo yan na dahilan para maghalugog ka. Ulitin ko, iba yung kapangyarihan sa pag-aresto, iba ang kapangyarihan sa paghalugog. Magkaiba po yan. So, kahit basahin nyo pa sa anong korte, anong desisyon ng mga Supreme Court natin, kahit sa American Supreme Court, you will never win against that. The only way here is, ang problema ko, karamihan sa mga tao, kung sino ang kaaway ng bayan, ay dyan na siya, kaya wala nang kakampi ang mga kawawa na kumbaga, ang opinion ng tao ay laban sa kanya, kaya wala na siyang karapatan para sa ilalim ng batas. Ganun lamang po aking masasabi. I'm just presenting na iyan po ang batas. Okay? So ngayon, ang pinakasolusyon nito sa lahat is sumuko na si Kibuloy para wala ng isyo. Ate, hindi lang illegal occupation ito, talagang illegal na talagang lahat nangyayari. Pasensya ka na, General Torre, ite-text kita talaga mamaya na you are appearing to be guessing game ka lang nangyari diyan. Hindi pala totoo. Akala ko may personal na alam ka nandiyan si Kibuloy. Text kita kanina, General Torre, na walang problema kung nandyan personal mo na alam si Kibuloy. Pero lumalabas, mahaba na ang ginawang pag-search. 12 hours na mahigit, 14 hours na in fact. Ngayon, pagka gano'n, hindi niya pa rin nakikita, that means to say, wala dyan. Kaya solbahin niyo yung problema niyo. Okay? Hanggang Martes at itong gagawin nila. Hanggat hindi sila magkuhan, hindi na mahuli, sabi nila. So, si Ken Smokalet, there, tapos there be action tantamount to occupation, ay tapos illegal occupation, illegal talaga po pasok, no? Pero yan po ang tama, hindi kayo bias. Biban sa rin, paano naman ang halimbawa binayaran ni Ginatuto para tumistigo? Well, ibang usapin. Dito naman sa usaping ito, hindi natin alam kung sino nagsasabi na totoo. Pero alam ko, sa judgment call ko, opinion ko, nagsasabi na totoo yung biktima na si alias Abanda, na si Blenda Sanchez Portugal, na talagang sa tulang kumbinsido ako ni rape ni Kibuloy yun. So, Elpidio Barrien, simple pride lang po ang tingin ko ang reason bakit ayaw, sa totoo lang, ayaw niya magkan, ayaw niya makulong, ayaw mapahuli. Kasi kinatakutin sa totoo lang, pag hinuli siya ng Philippine government, isusuko siya sa Amerika. Yan ang nakikita ko dyan. GC Dilaw, salamat Doc sa info. Mike Wilson, tama, nakasuhan yung general ng polis para siya matuto sa batas. So, Simo di Makulangan, debate kayo ni Antonio. So, walang problema, anytime, anywhere, anyhow. Kahit sino pong abogado, debatihin ko rito na mali yan. So, Simo di Makulangan, yun na sinabi na pala na Perez di Umano. Virginia Bunao, good evening, Attorney Toto. Thank you for efforts discussing QJC's case. Ingat po palagi. Vicente Asadon Loyola, ano dapat gawin ng PNP kung maraming rulings na bawal kung ayaw talaga sumuko? Yun na nga, ang pinakamaganda, gamitin nila sa tama. Ano ba, binubulsa na lamang ba nila yung confidential fund? Parang gano'n na pakiwari ko, hindi nagagamit. Armags maglasang, abdiversionary yan laban sa EDSA 3. Hindi natin alam. Kin Vlogs, no to kalbo sa Senado. Yan na ba masabi mo? You cannot argue against me, Ken Vlogs. O ano ka ba, kakampi na sino? Perez, kung pagbato po nila ng tear gas at may namatay talaga sa totoo lang. Hindi ko alam kung totoo ang tear gas kasi tinatanggi naman ni General Torre na may tear gas sila pinaputok. Wala po. Hindi natin alam kung totoo, pero tinatanggi kasi. Pero totoo, inamin naman nila ng mga pulis na may namatay. At iyon ay inaatake. Hindi naman pinatay. Mr. Ambrosio, totoo kasi magaling ka sa paliwanag, magprobono ka para sa KOJC. Really assist you, Bunyog, tulugan kita dito sa Caloocan. Tulungan pala. Samuel Agsoy, kaya pala hindi na aresto si Bantag, may proseso pala, sabi ni Toto. O tama. Maglasang Pulburon, Pamor, Tid Stat dating,
Bakit iba yung explanation ni Atty. Claire? Mali agad ang KOJC. Bakit? Pwede ka ay di, lumalabas na bobo si Atty. Claire. Pasensyahan na, Atty. Claire Castro. Do not fool the people. Pero narinig ko naman ang explanation niya. Ang tanong lamang niya is, kung valid pa bang warrant of arrest, hindi. Iyon ang issue niya. Pero sa akin is, very clear, Atty. Claire. You must remember that an arrest warrant cannot be a substitute for search warrant. Ganun lang kasimple yan. John Patrick de Mesa. Good evening, attorney. Nakakalungkot na katotohanan na kahit anong gawin ay may nagtitimbre pa rin kay Kibuloy na siyang magiging sanhi ng kanyang hindi sa kahit anong search. Ang problema dito, John Patrick, walang search warrant. Okay? Kagaya rin sa kapatid mo, hinuli, walang search warrant. Ganun lang kasimple. Kaya bawal talaga kayo. Imornibal, good evening po, engineer. Gumaling na kayo? Hindi pa ako gumaling. Masakit pa po sa aking mga gums ko. Sakit ng dila po. Tao lang sana makita ng mga pulis kasi sayang ang effort nito. Mike Pickilson. Dan Mercado, legality, asa ng puganti, legal ba yung tagal? Hindi po ipinag-usapan ang puganti na magiging illegal, Dan Mercado. Kasi dapat magtutuka ko anong batas. Maraming kriminal na dapat mulihin at dapat kriminal. Pero ang problema ay illegal naman ang gagawin na ganun na sumuway ka sa batas na hindi ka pwede pumasok sa mga pribadong lugar. Okay? Yung tao lang, hirap ng pulis, at least ginagawa nilang trabaho nila kasi magaling talaga magtago sa buloy. Well, problema na yan ng pulis ko paano magtago at paano gumawa. Nandiyan na kahit sino ang akusado nagtatago. So, Ernie Malaluan, Hua, Castor Marumbaba, pwede mo sinatuto kasi mabuhay ang bunyog. Needs dating, Mariam Pasikian, bakit po napunta sa tubig, ilaw, wifi, tahanan ng tao yan, hanapin nila sa Kibuloy kung gusto nila. Baka nasa bahay ng 30. Ngayon, sakit ang ngipin ko, hindi na ko na kayo mabati. Salamat na lang sa lahat na nanonood. Hindi ako makasigaw, hindi ako lahat-lahat.